Pinaparetiro na nga si Lebron. Yan ang linyang binitawan ng kanyang dating karibal na si Paul Pierce na yumanig sa buong NBA community. Kamakailan lang, akala ng marami ito ay karaniwang pangbabash o paninira lang mula sa isang hater. Pero alam nyo ba na ang katotohanan, pinagtatanggol at ipinaglalaban pa rito ni The Truth ang hari? Panoorin mo to para malaman ang buong katotohanan. Ito nga ang sinabi sa isang podcast interview ni Kevin Garnett at ni Paul Pierce. Tara at pakinggan natin yan. I think LeBron should retire. Damn, you think he should retire, Lord? Yeah, I think he should, man. Just like at the age that he still receives the criticism that he still does. Like nobody was criticizing Kobe when he wasn't going to the playoffs in this last year. They were just enjoying his moments, just enjoying them. Continue to still play for the simple fact the man is 41 and we still critiquing him like he's 25 and should be winning MVP or winning championships still. Who's saying that? It's just that's what. Ain't nobody saying that shit, Yeah, man. he get credit Ain't like nobody when- saying that. Yeah. Matapos nga masweep ng Oklahoma City Thunder ang Los Angeles Lakers sa ikalawang yugto ng 2026 NBA Playoffs, dagsana naman ang pambabatikos kay LeBron James. Dahil dito sa pinakabagong episode ng The Ticket of the Truth podcast, hindi na napigilan ni Paul Pierce na bumanat hindi laban kay LeBron kundi laban sa mga toxic na kritiko nang walang ibang ginawa kundi maliitin ang ambag ng hari sa laro. Binagyan diin ni Pierce na ang tao ay 41 years old na, pero kung ituring at punahin pati ang pangbabash ng media at ng mga fans ay parang 25 years old pa lang siya na obligadong mapanalo ang kampyonato taon-taon. Gumawa ng direktang paghahambing si Pierce gamit ang kasaysayan. Ayon sa kanya, walang bumabatikos kay Kobe Bryant noong hindi pumasok sa playoffs ang Lakers sa huling taon nito, at wala rin naging masama ang loob kay Michael Jordan noong naglalaro ito sa Washington Wizards. Ang ginawa lang ng mundo ay i-enjoy ang kanilang mga huling sandali. Kaya para kay Pierce, hindi makatuwirang dobleng pamantayan kay Lebron. Mas mabuting mag-retire na ito para protektahan ang kanyang GOAT legacy mula sa mga walang kwentang pambabatikos. At dito pumasok ang matinding diskusyon dahil ang co-host niyang si Kevin Garnett ay hindi lubos na sumang-ayon. Para kay KG, isang malaking karangalan na makita pa rin si Lebron na nagpapakita ng dominasyon sa kanyang ika-23 na season sa NBA. Sinabi pa ni KG kay Pierce na lahat naman ng manlalaro ay nakakatanggap ng kritisismo. Agad naman itong bumuelta si Paul Pierce at sinabing is just getting disrespectful at this point. Lumalabis na sa pagkakabastos ang sitwasyon. Ipinatong ni Paul Pierce ang kanyang argumento na ang pambabatikos kay Lebron ay hindi lang simpleng sport talk kundi purong kawalan ng respeto sa isang 41 years old na nag-a-average pa rin ng mahigit 20 points. Kung ikukumpara naman si LeBron James sa mga dating NBA superstar gaya ni Kobe Bryant sa huling taon, noong nag-retire si Kobe, bagsak ang kanyang shooting percentage sa 35% field goals at hindi nakapasok sa playoffs ang Lakers. Gayunpaman, binigyan siya ng buong mundo ng isang farewell tour kung saan puro palakpak at papuri ang natanggap niya. Habang ang isang NBA superstar din na si Michael Jordan sa Wizards era, hindi rin nakapasok sa playoffs si Jordan sa Washington. Ngunit walang media na pumatay o sumira sa kanyang legacy. Dahil nga sa sinabi ni Paul Pierce, laking sampal sa mukha ng mga kritiko ang puntong ito ni Pierce. Isipin niyo, sa kakatapos lang na season, nag-a-average pa rin si LeBron ng mahigit 20 points, 6 rebounds at 7 assists. Kahit pilay ang Lakers dahil sa injury ng kakampi na si Luka Doncic, si LeBron pa rin ang ginagawang salarin ng media tuwing natatalo ang kupunan. Sabi nga ni Pierce, umabot na sa punto ng disrespectful o pambabastos ang trato sa kanya. Noong huling taon ni Kobe at Jordan na hindi rin naman nakapasok sa playoffs, puro pagmamahal at pagpupugay ang ibinigay ng NBA. Pero kay LeBron, puro paninira ng mga media at mga fans. At dahil dito nga sa hindi pa opisyal na desisyon ni LeBron James sa pagre-retiro, may papasok na mga rumors. Ayon sa pinakahuling ulat ng Bleach Report, opisyal nang papasok si LeBron James sa free agency at may 4 na kupunan na agad nag-aabang sa kanya. Ito nga ang Golden State Warriors para sa inaasam na Curry-LeBron tandem, at idagdag mo pa ang New York Knicks at ang kanyang dating kupunan na Cleveland Cavaliers at ang katabi nilang Los Angeles Clippers. Pagabat may mga issue sa salary cap, ang mga kupunang ito bukas ang posibilidad kung magpapasya si LeBron na lumipat para sa kanyang huling sayaw. At dito nga nagkaroon ng malaking tanong, dapat ba niyang sundin ang payo ni Paul Pierce na mag-retire na upang maprotektahan ang kanyang legacy, o dapat siyang lumipat sa isa sa 4 na kupunang ito? Kayo mga ka-fast break, kung tatanungin kayo, ano ang tingin niyong pinakamagandang hakbang para kay King James? I-comment niyo ang inyong opinion sa baba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi kang updated sa bago nating upload ng mga videos.
Peace out mga ka-fast break.